Yun ay walang katuruan na gano'n. Ano ha? Mabasahin natin mamaya, tingnan niyo po, kung paano yung tamang pananalangin. So yan pa rin, maraming nakikinig sa kanya. Ang aking turo tungkol sa panalangin. Yun nga po yung title ng ating paksa sa Sermon on the Mount. Jesus has turned to the topic of prayer in His Sermon on the Mount. The Lord's Prayer occurs also in the book of Luke, chapter 11, verse 1 to 4. Then it appears that Matthew has expanded a number of the points in it in order to make the meaning plainer. Hanggat magagawa ng ating Panginoong Jesus na sabihin yung mga bagay na makapagpapabago sa kanila ay patuloy niyang ginagawa. Ngunit ang dating naman dito sa ibang mga audience, kagaya ng mga Pariseo, sila ay binabaliwala ng Panginoong Jesus. Bago pa dumating ang Panginoong Yesus, ang mga Pariseo ay madalas nang magpaliwanag ng mga banal na kasulatan o yung Old Testament sa mga sinagoga at manalangin sa harap ng mga tao. Hindi sila nananalangin nang hindi showy. Pag napansin nilang maraming tao, mahilig yung mga yung magpapansin. Ano? So ito sila, lagi silang nag-uusap-usap. Paano ba yung tamang pagbigkas? Kailangan, dahan-dahan at maraming tao. Yung mga bibig natin, pipigilin natin. Mga ipokrito nga eh. Pakikita nyo mamaya. Sila ay palagi na lamang sumasalangsang sa kagustuhan ng Panginoong Yesus at nagkakaroon ng mga tinatawag na plot upang ipapatay ang Panginoong Yesus. Sila ay lagi nandiyan. Lagi silang nakaabang sa lahat ng pangangaral ng Panginoong Yesus. Pag nakita mo sila ay mukha silang napaka-makadiyos. Kasi yung ayos eh. Lalo na sa mata ng mga tao. Tila ba hindi sila gumagawa ng anumang lumalabag sa banal na kasulatan? Hindi makabasag pinggan. No? Yang bibig mo, may mga tao sa paligid. Ha? Ganyan, katindig. Ha? Parang ang pino ng kilos na hindi nagkakamali. Ganyan sila, pero nakita niyo lumabas nung huli mga kapatid, mamamatay tao. Nag-uusap-usap yung mga katandaan na yan sa Israel at talaga namang pinagkaisahan nila ang ating Panginoong Yesus. Ang pinaka number 1 salarin dyan, si Caiaphas, diba? Yan yung high priest na nagpudyo upang ipako ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga sila ay pinangaralan ng Panginoong Yesus sa sermon sa bundok dahil sa kanilang pagiging hipokrito. Mga nagbabanal-banalan sa harap ng mga tao. Ayon sa Lucas 16:15, kaya sinabi ni Yesus sa kanila, nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga, mga treasure, ay kinasusuklaman ng Diyos. Ganon sila magpayaman eh. Diba? Sa relihiyon. Sabi nila, nag-iika po. Nagbibigay ako sa mahihirap. Diba? Lahat ng mga paraan. And He said to them, you are those who justify yourselves in the sight of men. But God knows your hearts. For that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. Nakita na naman sila ng ating Panginoong Yesus. Ito na muli ang pagkakataon para bitawan sa inyo ang isang paksa. Mateo 6:5, ASND. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Ayan, di ba? Pag nakapansin kayo sa aklat ng Mateo ng mga salitang pakitang tao, hipokrito, walang ibang tinutukoy yan base sa konteksto, kundi ang mga Pariseo, Saduseo at mga Eskriba. Kasi nag-showy sila showy. Nagpapakita sila sa tao ng kabanalan, pero totoo hindi sila banal. May sungay sila. Mahilig silang manalangin nang nakatayo sa mga sambahan, papansin, at sa mga kanto ng lansangan. Para Para makita ng mga tao. Kita mo na? Hindi mananalangin ng hindi sikreto. Mananalangin yan, hayagan. Nagpapakita nga ng banal-banalan eh. Ang sabi diyan, para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila
ang kanilang gantimpala. Anong gantimpala yung tinanggap nila? Yung kapurihan na sasabihin ng mga tao. Di ba, nakita nila, yung mga Pariseo nananalangin, ang babait ng mga yan. Oh, grabe bait niya mga ayun. Tinanggap mo muna yung gantimpala mo. Hindi na sinasabi. Pero yung gantimpala sa langit, wala kang matatanggap. Yun yung sinasabi ng Panginoong Yesus na nakuha mo na agad yung gusto mo. No? Nakapagpasikat ka na, okay na. Anong-ano kayo sa mga tao? Gustong-gusto kayo ng tao. Kaya parang ganon. Do not be like the hypocrites. Sabing ganyan. Kaya pinakita niya kung paano yung pananalangin. Dito. 6.5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Sabi kanina, mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. Nakuha nyo na eh. Jesus is warning his listeners not to be hypocrites when it comes to doing good. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Naalala niyo po ito, yung giving to the needy. Ito rin yung nakalagay, oh. Ano po? Lessons number 11 natin. Tungkol sa pagbibigay. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Diba ganon? Halika, ilapit mo dito yung camera. Magbibigay ako dito ng kuha mo yung mukha ko. Bibigay ako rito ng 10,000. Halimbawa, selfie muna bago magbigay. Diba ganon? Yun yung uso ngayon. Ano po? May masama ba ron? Ayan nga yung talata. Pag pala ikaw nagbibigay, dapat ang pagbibigay lihim, hindi payabang ba? Hindi ganon. Kasi pag ginawa mo yun, you are one of these men na pakitang tao lang. Para kang isang Pariseo na nagpapasikat. Parang ganon. Kinakailangan ang nakakakita ng paggawa mo ng mabuti sa kapwa ay ang iyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbigay kayo ng tulong, yan, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao. Sino na naman to? Di nga yung mga Pariseo, Saduseo, tsaka Escriba. Lagi nila sinasabi, ako, nagbigay ako ng, di ba kagaya kanina sa panalangin, nagbigay ako ng I fast twice a week, nagbigay ako ng ikapu. Diba? Ba't sinabanggit mo ba yun? Diba parang gano'n? Kaya kapag nagbigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan, sa mga daan, upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sayang, kasi nga, sila'y nakakaalam ng salita ng Diyos, pero sila'y nagpapanggap. Ano naman kinalaman niya? Tupperware. Ay, di plastic. Diba ganon? Ano po? Tinutukoy ni Jesus na mga pakitang tao ay mga religious leaders na mga umabusot nagtuturo ng iba sa kautusan ni Moises. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus na narinig ninyo sinasabi noong una. Sabi nga huwag kang papatay. Pero sinasabi ko, sabi ng Panginoong Jesus, na ang may galit sa kanyang kapatid, parang pinatay mo na. Narinig ninyo sinasabi noong una, huwag kang mangangalo niya. Pero ang sinasabi ko, pag tumingin kayo sa isang babae may masamang hangat, nagkasala na kayo pangangalo niya. Hindi mo hindi mo pa sinasaksak, parang nakapatay ka na. Hindi mo pa hinahawakan yung babae, wala pang nangyayaring hawak-hawak, nangalo niya ka na. Di po ba? Bakit ganon? Kasi nga, sa kautusan ng ating Panginoong Jesus, hindi ito basta nakapokus lamang doon sa ginagawa ng tao, kundi pati yung iniisip mo na yan, sa isip mo, sa puso mo, nagkakaroon din ito ng impact na kasalanan. At ganoon sila. Itong mga taong ito na lagi na lamang itinutuwid ng Panginoong Yesus. 5:20. Kaya tandaan ninyo, sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang crowd. Chapter 5. Sermon on the Mount yan. Ang Sermon on the Mount po kasi ay malawak hanggang chapter 7 to